Ngayon po ay 15th Sunday in Ordinary Time. Sa mga pagbasa, narinig natin na ang Diyos ay tumatawag at nagsusugo. Maganda na tanungin natin, alam pa ba natin o naalala pa ba natin bilang mga Katoliko ang ating misyon bilang Kristiyano? Alam pa ba natin ang ating layunin, ang ating goal, ang ating misyon bilang mga Katoliko at mga deboto ng Mahal na Birhen? Minsan kasi nakakalimutan natin. At mga kapatid, sa mga pagbasa, maalala natin kung ano ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Sa unang pagbasa, tinawag ng Panginoon si Propeta Amos para magpahayag ng mabuting balita sa mga Israelita. Ganon din naman si San Pablo Apostol. Nagpahayag siya ng katotohanan ng tungkol sa mabuting balita sa mga taga-Epeso. At sa Ebanghelyo, narinig natin mga kapatid, tinawag ng ating Panginoon Hesus ang kanyang 12 alagad. At pagkatapos silang tawagin, sila'y sinugong dala-dalawa. Sa pagtawag sa kanila ng ating Panginoong Kristo, sila'y nakasama ng ating Panginoong Kristo. Kaya meron silang maliwanag na karanasan sa ating Panginoong Hesus. At sila nga mga kapatid ay sinugong dala-dalawa upang ipangaral ang mabuting balita. Sa kanilang pangangaral, binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At sa pagpahayos sa kanila o pagsusugo sa kanila mga kapatid, binilinan sila ng ating Panginoong Kristo. Maliwanag yung instruction ng ating Panginoong Hesus. Huwag silang magdadala ng pagkain, ng pera, ng sobrang tunic o ng damit. Magdadala lang sila ng baston at aasa sila sa grasya ng Diyos. Isipin nyo, sinugo kayong dala-dalawa, sinugo kayong mangaral ng mabuting balita, pagkatapos wala kayong dalang pera, wala kayong dalang pagkain. Di magugutom kayo. Pero ang nais ng ating Panginoong Kristo, ang dalin lamang ng kanyang mga alagad ay ang mabuting balita. Si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ang nais niyang ating Panginoong Kristo ay umasa ang mga alagad sa biyaya ng mabuting Diyos. Hindi naman sila pababayaan ng Diyos at mga kapatid, yun talaga ang nangyari. Hindi sila nagutom, hindi sila pinabayaan ng Diyos at umasa sila sa grasya at pagpapala ng Diyos. Sapagkat sa kanilang pangangaral, sa kanilang paglalakbay, kasama nila ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga binigyan sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At hindi ba yun naman po ang pangako ng ating Panginoong Hesus na hindi sila pababayaan at hindi sila iiwanan? At ano ang misyon ng mga alagad? Ang ipangaral ang mabuting balita, ang ipangaral si Kristo at hikayati ng mga tao na magbalik loob sa Diyos. Hikayati ng mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Sabi ni San Marcos, sila din ay nagpalayas ng masamang espiritu. Sila din ay nagpagaling ng mga may sakit. Hindi lamang sakit sa katawan, kundi sakit sa kaluluwa. Pinalayas nila yung mga demonyo sa mga inaalihan nito, sa mga patuloy na nagkakasala. Pinalayas nila ang masama.
Kaya mga kapatid, ito ang misyon ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo at ito pa rin ang misyon ng ating simbahan. Kung mapapansin natin, nananatili ang ating simbahang Katolika sa pagpapahayag ng katotohanan, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pag-aanyaya sa atin na magbalik loob, magsisi sa kasalanan. At nandyan ang mga sakramento, ang sakramento ng kumpisal, ang sakramento ng banal na Eucharistia, para tayo gumaling sa ating karamdamang pisikal at spiritual. Yan pa rin ang misyon ng ating simbahan na ating kinabibilangan na minana natin sa mga apostol. Kaya nga po, ito rin ang misyon ng bawat bahagi ng simbahan. Kung ang simbahan ay tapat sa misyon ng ating Panginoong Kristo, tayong lahat bilang mga binyagang Katoliko, ito rin ang ating misyon. Hindi tayo naging Katoliko para sa ating sarili lang. Hindi tayo naging Katoliko para sa magsimba lang, magdasal lang at magdebosyon lang sa mahal na Birhen. Meron tayong pananagutan, mga kapatid, meron tayong misyon na ipahayag ang mabuting balita na tayo ay maging saksi ni Kristo sa ating pamilya, sa ating sambayanan, saan man tayo nagtatrabaho at kumikilos at nabubuhay. Dapat tayo'y maging saksi ni Kristo. Kaya nga diba kapag meron tayong kilala, nakikita, na simba ng simba, aktibo sa simbahan, pero iba yung pamumuhay, iba yung pamilya, iba yung pamamaraan ng pagsasalita, o iba yung buhay ng paggawa, sinasabi natin, taga-simbahan pa naman yan. Bakit ganyan ang kanyang ugali? Ba't ganyan ang kanyang buhay? Ba't ganyan ang kanyang pamilya? Ibig sabihin, hindi niya nagagampanan ang kanyang misyon bilang Katoliko at kasapi ng simbahan. Mga kapatid, tayong lahat, mula kay Pope Francis, sa mga obispo, sa mga pari, sa mga madre, sa mga laiko, tayong lahat ay dapat tagapagpahayag ng mabuting balita. Tayong lahat, ang ating misyon ay ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Na habang tayo nabubuhay, tayo maging pag-ibig ni Kristo saan man tayo naroroon. Kaya ipagdasal po natin ang bawat isa na sana maging tapat tayo sa ating misyon, na sana maisabuhay natin ang ating misyon bilang mga alagad ni Kristo at bilang mga deboto ng mahal na Birhen ng Antipolo.